Iba't ibang bersyon na ng Godzilla ang lumabas sa mga taon. May mga mas magaan at cute na tema, pero naranasan din niya ang takot, pagkasira ng lungsod at matinding pagdurusa. Ang Hari ng Mga Halimaw ay sumikat dahil sa ilan sa pinakanakakatakot na eksena sa kaiju genre. Kaya ngayon, naisip naming balikan ang nakaraan at hanapin ang 10 pinakanakakatakot na sandali ni Godzilla. Pwedeng anumang halimaw mula sa kahit anong Godzilla movie. Maligayang balik, mga residente. Mayor Alistair ulit ito. Simulan na natin ang listahan. Pag naalala ng fans ang Godzilla vs. Destroyer, agad pumapasok sa isip nila ang huling laban at pagtindig ni Burning Godzilla. Pero bago ang lahat, nakuha natin ang pinakamalapit na horror na pelikula ng prangkisa. Sa simula, hindi pa malaking kaiju si Destroyer, kundi 2 dosenang maliliit na parang alimanggo. Gumagapang sila sa madidilim na pasilyo, inaambush ang mga sundalo, at inaatake ang mga tao sa malapitan. Ang buong eksenang ito ay mas kahawig ng isang pelikula ng aliens kaysa sa isang pelikula ni Godzilla. Kumikinang ang mga baril sa dilim, sumisigaw ang mga sundalo habang hinihila sila at may pakiramdam na di ka makakatakas. Nakakakaba ito dahil sanay tayo sa malalaking laban ng kaiju, kaya kakaiba at delikado ring makita na hinahabol ng mas maliliit na nilalang ang mga tao. Ngayon, hindi dambuhala kundi ang pagiging tinutugis sa dilim ang kinatatakutan ko, at para sa akin, mas nakakatakot pa iyon. Ang Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monsters All-Out Attack ay nagtatampok ng isa sa pinakamadilim na bersyon ni Godzilla. Hindi na bayani o neutral ang Godzilla dito. Isa siyang sagisag ng paghihiganti, sinapian ng mga kaluluwa ng mga namatay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa nakakatakot na eksena, may babaeng natatakot habang nakahiga sa kama ng ospital dahil sa kaguluhan sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita si Godzilla na dahan-dahang lumalapit. Akala niya daraan si Godzilla sa gusali, pero dumaan lang pala sa tabi. Sa isang saglit, inisip mong baka makaligtas siya. Pagkatapos, dumaan ang buntot niya at gumuho agad ang gusali. Nakakatakot na ito mag-isa, pero dahil sa madilim na ironya ng pelikula, mas tumindi pa ang epekto nito. May kakaibang katatawanan sa nangyaring eksenang ito. Yung katahimikan habang iniisip mong ayos lang siya, tapos bigla siyang winasak ng walang pag-aalinlangan. Sakto talaga ang timing. Ang perpektong timing at madilim na takot ang dahilan, kaya di malilimutan ang eksenang ito. Makatotohanan ang approach ni Gareth Edwards sa Godzilla, ang Hari ng Mga Halimaw. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay ang eksena sa Hawaii, kung saan dumating si Godzilla para habulin si Hokumoto at tumaas ang dagat. Biglang bumaha sa lungsod, nagpanik ang mga tao, lumulutang ang sasakyan, at gumuho ang ilang gusali dahil sa lakas ng tubig. Bisa ng eksenang ito ay dahil ginagaya nito ang totoong sakuna sa buhay. Hindi maiwasang maisip ang tsunami. Malalakas na alon na sumisira sa madaanan. Nakakatakot ito hindi lang sa mga kaiju, kundi dahil mukhang posible rin mangyari. Kung totoong may mga halimaw, ganito ang uri ng sakuna na maidudulot nila. Iyan ang layunin ng 2014 na ipakita. Ang Hari ng Mga Halimaw ay refleksyon ng totoong sakuna sa kalikasan. Maganda rin ang sound design dito. Maririnig mo ang ugong bago bumagsak ang tubig at sumunod ang katahimikan habang lumulutang ang tao at debris sa pinsala. Sa isang sandali, hindi na si Godzilla ang sentro, kundi ang nakakatakot na realidad ng pagkakahuli sa galit ng kalikasan. Naghatid ang singular point ni Godzilla ng bagong takot sa prangkisa. Bago pa man lumitaw si Godzilla, ipinahihiwatig na ang kanyang presensya ng mahiwagang pulang ulap na ito. Isang arketipong manifestasyon, transdimensional na sangkap na kayang baguhin ang realidad at lumikha ng mga kaiju sa palabas. Halos cosmic horror na ito, sobrang nakakatakot at di na maintindihan ng tao. Gumugulong ito sa bayan at nilalamon ang madaanan. Hindi ito natural, nakakabahala at parang nadudumihan ang mundo. Parang may masamang mangyayari at wala kang magagawa para pigilan ito. Ginagawang si Godzilla mula halimaw na kayang labanan, naging parang apokaliptikong puwersa ng kalikasan ang konseptong ito.
Ang Godzilla ni Roland Emmerich noong 98 ay isa sa pinakanaghahating pelikula sa prangkisa. Pero kahit ang mga kritiko ay sumasang-ayon na ang unang pagpapakita kay Godzilla ay talagang nakakakaba at nakakatakot. Nagsimula ang eksena na parang natural na sakuna, yumanig ang lupa at gumuho ang mga gusali. Pinipigilan ng mga gumawa ng pelikula na ipakita si Godzilla ng buo. Sulyap lang siya sa ulan, usok at gumuguhong gusali. Ang pagpiling iyon ay nagpaparamdam sa kanya ng mas misteryoso at nakakatakot. Kahit may kakulangan, namumukod-tangi ang bahaging ito bilang nakakatakot na halimbawa ng kaepektiban ni Godzilla kapag natatabingan. Ang Godzilla vs. Hedorah ay nagdadala ng kakaibang dilim. Si Hedorah, ang halimaw ng usok, ay hindi lang sumisira ng gusali, kundi binabago rin ang ating kapaligiran. Natunaw ng kanyang putik ang mga tao ng buhay, binalot sila ng nakakapasong likido. Ipinapakita pa nga ng pelikula ang isang sanggol na namatay dahil sa nakalalasong putik, na isa sa pinakamadilim na bahagi na narating ng serye. Nakakabagabag ang mga imahe. Tumakbo ang mga tao, hawak ang muka, habang nasusunog ang mata at napupuno ng usok ang baga. Bumagsak na patay sa kalsada, tapos natunaw na parang kalansay. Nakagugulat ito para sa Godzilla na pelikula mula sa Showa era, pero mas nakakatakot ang talinghaga nito. Pinaalala ng pelikula na ang tao ang sanhi ng ganitong lagim at na ang tunay na epekto ng polusyon ay maaaring kasing wasak. Ito ay mensahe, isang lagim na nagpapaalala na di natatapos ang bangungot kahit tapos na ang pelikula. Sa Godzilla Hari ng mga Halimaw, ipinakita ang kakaibang Ghidorah kumpara sa mga nauna. Isang makaluma, maladyos na dayuhang nilalang. Sa laban nila ni Godzilla sa dagat, napunit at natanggal ang isang ulo ni Ghidorah. Minsan iisipin mong may pag-asa pa ang sangkatauhan. Dumating ang Oxygen Destroyer at natigil ang laban. Sa nakakakilabot na katahimikan, pinanood natin ang hindi gumagalaw na tubig bago sumabog si Ghidorah at bumalik sa umiinit na bulkan. Habang unti-unting tumutubo ang bagong ulo, nabubuo rin ang mga galamay, buto, kalamnan at litid, at kitang-kita natin ang muling pagbuo ng ulo. Nakakatakot ang tanawin ng dragon na titan na ito sa harap ng bulkan na parang walang nangyari. Ang krus na nakaturo sa kanya ay sumisimbolo ng pagiging demonyo nito, na lalong nagpapalakas sa cosmic horror ni Ghidorah. Hindi lang siya halimaw na kayang labanan, nilalang siya na lampas sa ating unawa. Isang bagay na labag sa likas na kaayusan at tumatangging mamatay. Ang makita mong bumalik sa buhay, ang ulo na gumagapang, ay nagpapakita na hindi ito isang nilalang na sakop ng karaniwang mga batas. Diyos siya ng kaguluhan na hindi mapipigilan, hanggang dumating si Godzilla. Iilan lang ang mga eksena sa buong prangkisa na kasing bagsik ng unang paggamit ni Shin Godzilla ng kanyang. Pagbitaw niya, hinati ng sinag ang Tokyo na parang matalim na pang-opera. Nahati ang mga gusali, nilamon ng apoy ang lungsod at nabalot sa malaimpyernong liwanag. Hindi matiis ang ingay, isang matinis at napakataas na sigaw na umaalingaw-ngaw habang nagsisisigaw at nagtatakbuhan ang mga tao. Hindi tulad ng mga naunang bersyon, ang pag-atake ni Shin Godzilla ay mas parang sandata ng malawakang pagkawasak kaysa isang likas na kakayahan. Nakakatakot ito sa tindi ng katumpakan, na para bang sinasadya niyang parusahan ang lungsod. Ang natira ay lungsod na nababalutan ng apoy, walang buhay, abo at pagkawasak na lang ang naiwan. Para sa marami, ito na ang pinakamalapit na naabot ng prangkisa sa takot ng nuklear na pagkawasak mula 1,954, kaya nararapat ito sa ikatlong pwesto. Naghatid ang Godzilla -1 ng isa sa pinakanakakakaba at kakaibang Godzilla eksena. Balisa na ang mga Hapon dahil sa digmaan, lalo pang nadagdagan nang dumating si Godzilla na humahabol sa kanila. May tensyon sa eksena na parang Diyos. Alam mong andoon siya, nag-aabang ng tamang oras para umatake. Umaangat siya at tahimik na sumusunod sa sasakyan. Nakatitig siya sa'yo, alam mong gusto kanyang wasakin. Isang pagkakamali ay pwedeng ikamatay mo. Akala mo may pag-asa na sila matapos pasabugin ang bungo niya gamit ang mina.
Pero ipinakita ni Godzilla na kaya niyang magpagaling ng sarili. Paano mo papatayin ang bagay na laging bumabalik, nakakatakot dahil tinatanggal nito ang ilusyon ng pag-asa? Hindi mo siya kayang labanan. Tanging pagtakas ang opsyon, ngunit baka di ka pa rin makaligtas. Bago ang number 1, narito ang ilang nakakakilabot na honorable mentions. At sa number 1, nandito ang The Gonorrhea Joke. Ang pinaka-nakatatakot na sandali ni Godzilla sa lahat ng panahon ay palaging ang orihinal na Rampage mula noong 1954. Hindi lang ito pelikula tungkol sa halimaw, kundi bansaring humaharap sa trauma 9 na taon matapos ang Hiroshima at Nagasaki. Walang awa na winasak ni Godzilla ang Tokyo. Gumuho ang mga gusali, nilamon ng apoy ang mga distrito at umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga sibilyan sa gabi. Mas naging kilabot ang itimputing mga imahe dahil sa matitinding anino ng pagkawasak. Isa sa mga tumatak na eksena ay ang mag-ina na tinatanggap ang kapalaran habang gumuho ang mundo. Inaalalaya ng ina ang anak at sinasabing makakasama na nila ang ama sa lalong madaling panahon. Ito na ang pinakamalapit na narating ng prangkisa sa malungkot na pinagmulan ng serye. Para sa mga Hapones, noong 1954, ito ay refleksyon ng kanilang naranasan, simbolo ng pagkawasak dulot ng nuklear. Kaya naman, kahit hanggang ngayon, ito pa rin ang pinaka-nakakatakot na eksena sa kasaysayan ng Godzilla. Narito ang aming 10 pinaka-nakakatakot na eksena sa Godzilla franchise. Ang prangkisa ay punong-puno ng mga nakakatakot na eksena na tiyak na mag-iiwan ng marka sa iyo, bata man o matanda. At marami pang iba mula sa bawat isa sa mga pelikulang ito na gusto kong isama, pero gusto ko ring bigyan ng pagkakataon ang iba pang mga pelikula na magpakitang gilas. Baka gumawa tayo ng part 2 someday. Kung may mga hindi kami naisama, siguraduhing ipaalam sa amin. Ano sa tingin mo ang pinaka-nakakatakot na eksena? I-share ang opinion mo sa comments. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button para maging residente ng Danger Bill ngayon. At bigyan mo kami ng isang malaking like na kasing laki ni Kong kung gusto mo pa ng mas maraming top 10. Ako si Alistair. Magkikita tayo mga residente sa susunod.